So we have given problem that the marine vessel Katara has the following dimensions: 160 by 24 by 12 meters, and the ship is floating at an even keel draft of 8 meters in salt water. The ship also has a block coefficient of 0.8733485772. First is you need to create a GZ comes from 5 degrees to 90 degrees using the given KN curves and state the range of the statical vanishing stability maximum GZ and angle of GM. So ginamit ko na lang to kay Alea pero kulang yung sagot niya. Wala tong mga range of stability, maximum GZ and GM. Pinakita. So ayun, letter A, you need to find and create GZ from the given graph. So we'll use this KN curves sa MV tanker po ata to. And then it says there that the assumed given na dito is yung 8 meters na kg. So there's no problem naman to finding the GZ from the curve since hanapin mo lang naman ang 5 degrees to 90 degrees, which is kung ano yung available na degrees, yun lang din ang maaaring magkakaroon ng GZ so far sa table. Example, at 5 degrees, you'll get 1.1 kN. So, connect mo lang dito. Yan. At 10 degrees, 2.3, 15, 3.6, 20 degrees, ito. That's 4.8, 30 degrees, that's 6.9. Medyo magulo na dito. 45 degrees, that's 9.3. 60 degrees, ito po. So, yan. That's 10.2. 75, that's 9.8. And 90, that's 8.7. So, I already checked this one. Correct naman po yan. So, ayun. To find the value of Kn, hahanapin mo lang ang GC dito. The value of, mass tonnage, which is 27,500. Okay? So, the mass tonnage can be solved using our mass displacement, length times B times draft times the CB and times the draft at salt water. So that's 160 times 24 times 8. Okay, that's the draft times the CB times the density of salt water. You'll get 27,500 tons. So dito yung ating intersection sa 27,500 na mass displacement, and then you'll connect the Kn. So you'll find the Kn dito po sa left side of the graph. To find the value of our corrected GZ, when it terms to Kn, that's GZ equal to Kn minus Kg sine theta. Again, with this graph, the Kg is 8. So meaning Kn value minus the 8 times sine 5 degrees. So that's 1.1 minus kg 8 times sine 5. Okay? Next is 2.3 minus kg na 8 times sine 10. Next is 3.6 minus kg na 8 minus sine 15, and so on. So there's no problem about finding the value of the corrected GZ naman po. Ano po. So this is the corrected GZ according to question letter A. So ito po yon. So after this one, ito na po ang magiging graph ninyo sa statical stability curve. This one. Ito po. Ito yung graph ni Alea. So this is the GZ on the left side and the degrees on the below side or nasa baba po. So, yun. Wala lang pinakitang range of statical stability, vanishing, maximum GZ, GM. Okay po. Teka lang po.
Okay. So next, again, wala pong sagot dito na range of statical stability, vanishing. Wala po dito ang sagot. Okay, so according to the graph, the range of stability is from 0 to 95 degrees. The vanishing stability is 95 degrees. This one, where the graph stops or going back to 0. The maximum GZ nakuha naman, nakita dito sa IMO criteria, which is 3.3 3.63 3.6431 at what this, wala nga sinabi dito. So I think it's mga around 47.5 degrees ang kanyang degrees. Ang maximum GZ niya, the angle of GM is 3.3 according to the graph. So, kung ano yung tangent dito, i-connect sa 57.3. That's the, 45 degrees pala sabi niya. That's 3.3 meters. So, ito po yung ang mga nakikita po sa statical stability curve. Again, that's the range of stability, the angle of vanishing stability, the maximum GZ, angle, and the GM. Okay. So, next is question, check if the ship passes the standard requirements for all cargo ships mandated by the International Intact Stability Code of 2008. So, to find that one, may mga requirements po ang IMO. Depende po yan sa type ng ship. So, MV Qatar is a cargo ship. So, this is the criteria. So, usually, naka-item siya, IMO criteria minimum, then yung actual na nakikita sa statical curve, and if it complies, you can check it or wrong or yes or no. So, the very basic, actually, pag tanker naman, ganun din naman ang IMO criteria. Magkakaiba lang siguro sa degrees or konting changes lang dito sa item. But usually, ganito po ang makikita sa ang criteria na kinakailangan para pumasa po sa statical intact stability ang isang barko. So, the area from 0 to 30, hahanapin mo siya. Yan. Ito. So, ang area nito, from 0 to 30 degrees, yan. That one. So, to find the area, so actually, you can use the integral calculus to find the area since it is a curve. It's an irregular shape. So, Simpson's rule came from a derivation of the integral calculus. So, from 0 to 30, kasi requirement yan ng ng IMO, 0 to 30, hanapin mong area na yan. So, that's 1 for 1 for the multiplier since tatlong ordinates lang. Ginamit lang niya dito ang interval na 15 degrees. So, it's good. Actually, pwede pa siyang ma-0, 5, 10 kung may oras pa kayo. So, the lesser the interval, the more exact the answer is. Since pag 0 to 15, masyadong malayo na yung curve na coordinates, but it's okay pa rin pag ito ang ginamit. So, to find the ordinates, of course, may graph na po kayo, may statical curve. You can use it using your eyes or you can use, kung wala sa given ng table ang mismong degree, so you can also use the mata-mata sa graph or interpolation. So, sa board exam, meron ganito, pero ang ginamit ay interpolation. Of course, kasi ang given sa papel is hindi masyadong scaled. Pag pinrint to sa papel, hindi naman siya scaled. And then, hindi naman natin alam pag nag-ruler tayo, exact ba yun na 2 inch? Hindi po, maliit po kasi yun. So, it's best to use the interpolation. So, since may value tayo sa 0, which is 0, and 15 degrees, which is this one, meron din, 2.07 something, the GZ. This is the corrected GZ na po ha. Then 30 degrees is 2.9. Okay?
Again, these are corrected GZ. Ito na po yung nandito, hindi po yung nakikita sa KN curves. So, yun. You apply the Simpsons multiplier 1 for 1. That's the first rule. Then, you get the, so actually, rad meters tong nakukuha na area. So, the first rule is 1/3. Again, hindi po tayo multiply ng times 2 because isang graph, isang parabola lang po. May naka-on ng mic. Okay. So may isang parabola lang po ang ating hinanap. Ito lang pong part na to. Hindi po siya symmetrical. Unlike sa sinosolve natin dati na water plane area, which is symmetrical po ang water plane area. So that's 1/3 times the 15 degrees interval, divide lang ng 57.3 para maging rad. That's the conversion from degree to rad. And then you multiply the summation of the areas. You'll get from 0 to 30. So ang area nito is 9.017 meter. Okay? You'll get the total area. So the area here says that's points, the actual area from 0 to 30, that's 0.7896. 6.7869, which complies the IMO, which dapat daw less than point, hindi daw dapat magiging less than 0.55 ang magiging um, area from 0 to 30. So pumasa siya, complies. So next, the other item is from 0 to 40, dapat daw not less than 0.09. So, teka lang. Hanap tayo ng ibang kulay. So, yun, from 0 to 40. So, 0 to 40. Diyan naman. Yan. So, from 0 to 40, hahanapin mo ulit ang area niya. Dapat daw ang area should not be less than 0.09. So, there are cases that the value of our GZ cannot be solved or hindi po makikita sa ating table. So, kaya po nagkakaroon ng interpolation. But you can also, pag short na sa time, you can also estimate the value of our GZ, the corrected GZ, through the graph. Kung kaya nyong tingnan sa graph. Exactly. Okay? So, that's 0, 10, 20, 30, 40. Meron naman po lahat ata sa table. 0, 4. Meron naman po ata. So, ang interval naman dito is naka 10 degrees. So, again, this is 5 ordinates. You can use first rule. That's 1/3 times the CI, which is 10 degrees, divided by 57.3 para maging rad. Then, multiplied by the summation of areas from 0 to 40. So, the area of this one is 22.7662 meters. Then, you multiply, again, rad meter po ito. You multiply this one, you'll get the area 1.334. So, yun. Hinanap niya dito ang area ng 40 degrees, ang GZ ng 40 degrees because hindi po given ang 40 degrees dito sa ating table. So, yun. Again, if you can also check naman dito sa ating table, the value of 40 degrees, ito po, kung kaya sa mata dito, then you also, pwedeng diretso na po ang maglagay dito ng value ng GZ. So, ito. Naked eye. Okay, but again, sa board exam, ginamitan ng interpolation po yan para kasi hindi nakascale yung drawing sa given. Yan. Okay? Next. So, pumasa ba siya? So, ang sagot niya ay 1.344. So, sobrang pasado. It complies the IMO criteria. Next is the 30 to 40 degrees IMO criteria. Ano pang kulay? Ito na lang. So, from 30 to 40, ito pong area na to. Again, it is also an irregular shape, so you can always use the Simpsons multiplier. Yan. Yung area na yan, hahanapin natin, dapat daw ang area na yan must not be less than 0.03 meter rad. So, to find that one, kailangan ng tatlong ordinates. And then that's 30, 35, 40. And wala po tayong value ng 35 na GZ sa table. So, kaya hinanap niya using interpolation ang GZ. Corrected, of course. The corrected is one, corrected po ang values dito sa interpolation.
you'll get 3.1447. Again, if you can have a a detailed graph, then you can use naked eye to find the value of the GZ of 35. So, ito po, 35. Then locate, that's 3.1447 if you're not using interpolation. Okay? Yun. Ang 40 naman nakuha na dito, that's 3.3954. Ito na ba? Saan na nag-send siya ng cash? Wala. Okay. So, again, that's 3 ordinate. You can use the first row, 1, 4, 1. Then, to find the area, that's 1/3. That's the coefficient or the constant of a first rule times the CI, which is that's 5 degrees divided by 57 degrees. So 5-degree interval times the summation of areas. So that's rad meter. Okay. The area is 0.5493, which passed the IMO criteria. Okay? So, sobrang pasado po siya. So far, wala pa naman pong bumagsak sa IMO intact stability code. Next, yung nakita na natin ang maximum GZ kanina, which is 3.643, this one. And then, yung ating heel at 45, ang heel at maximum GZ, so kung ano yung pinakamataas sa peak dito, select mo lang kung ano, nasaan dito sa graph ang maximum angle niya. Okay. Next, GM. Again, to find the GM, i-connect mo lang dito yung first tangent line and then yung 57.3 degrees. So, you'll get 3.3, which is not less than 0.15. Kanina din, dapat at least 30 degrees ang ating maximum GZ and at least 0.2 meters ang maximum GZ. So, all in all, lahat po ay pumasa sa IMO intact stability code. So, pasado po ang barkong MV Katara sa intact stability. So, actually po, itong manual na ginagawa natin ay meron na pong software. Sa MaxSurf po, nagagawa po ito. So, all you need to do is to have a lines plan. You have also a offsets, table of offsets, para po, diretso na po siyang magsusolve ng intact stability code. And masasolve na din po niya if pasado na po sa IMO criteria. So, lahat ng sinasolve natin ay may software na po dito. Nakikita po ito sa MaxSurf. Nasasolve po ito ng MaxSurf. It's better also that we know how to calculate manually kasi nanggagaling din naman yung software natin or MaxSurf natin sa pag-solve ng manual. So, yun. Mas mabuti din malalaman natin ito. Lalo na pag sa board exam, may ganitong type ng questions. Finding GZ and finding areas inside the graph. Okay. Next, tapos na po tayo sa B. And then C, find the moment of statical stability at 13, 27, and 43. So, ayun. So, if you are, again, if you're not, hindi given yung exact graph or naka-scaled graph, it's best to use that interpolation. So, I hope that marunong na kayo mag-interpolate kasi ito ang ginagawa ng Thermo 2 pa lang. You can also check your answer pag in between yung sagot ninyo sa corrected GZ sa given ninyong mga interpolation, then that's the correct answer. Okay? Of course, kung given naman yung correct na graph, then you can always use this graph. Like, for example, 13. Yan. Ito na po yung GZ niya. That's 1.28. Hindi siya masyadong malayo, but the interpolation itself has the correct value or the true value. Okay? So since you're using graphing paper, then you can always use the naked eye kung tama naman ang pag-graph ninyo. At 27 degrees, wala pa tayong GZ according to the table. So again, in-interpolate po niya. But you can always use this one, 27. Then yun, that's 2.6 something. And then lastly, 143. Sinadya ko talagang wala siya sa table para ma-challenge naman po kayo sa pinapagawa ko. 43 degrees. So ito po yung GZ niya. That's 3.544. To find the MSS, you need to have a mass displacement times the GZ. So last time we used the formula of the wall-sided formula because wala po tayong statical stability curve, which is nandun po ang GZ and angle. Ang given natin dati is may mga GM, BM,
can always solve that one pag wala po tayong statical stability curve. Kaya po tayo nagsosolve ng ating MSS because we have a statical stability curve na diagram. So, yun. So, pag may statical stability curve, automatic hahanapin mo na lang tong degrees dito sa GZ kasi kailangan lang mass displacement times the GZ. Kung walang statical stability curve, you use the GM sine theta for small angle and the wall-sided formula for big angle. Okay? So, pag may statical stability curve, automatic hahanapin mo lang ang GZ according to its angle of heel. Gets po? Okay. Pag walang GZ curve. Okay. Next. So, ito po yung mga sagot. Correct naman po ito. Next, the last one is find the work done needed to incline the ship at 25 degrees, 40 degrees, and 70 degrees of heel. So actually, this is the dynamical stability. So that's the work done in order para ma-incline yung ship at 25 degrees, 40, 70 degrees. So, nasa na yan? Ito po, so to find the dynamical stability, kailangan mo ulit maghanap ng area. So first is to find the area from 0 to 25 degrees. So 0 to 25 degrees, hahanapin mo yan. And then kayo po ang select ng magse-select ng interval. Again, the lesser the interval, the more accurate is the answer. So actually, ang pwede lang naman kasi dito pag gusto mo talagang accurate answer is 5 into 5 degrees. So, pag 5 degrees, nagkakaroon ng 6. 1, 2, 3. Kakaroon ng 6 ordinates. Actually, may shortcut po ako dito na hindi ko muna siya i-reveal since hindi ko pa siya na-check talaga if correct. But may shortcut po dito na hindi na po kayo gagamit ng dalawang Simpsons multiplier. So, may iba pong Simpsons multiplier na isa na lang po siya, isahang multiplier na lang po siyang gagamitin para sa pag-solve ng isang 6 ordinates. So, meron po kami ginagamit na Simpsons multiplier exclusive for 6 ordinates. Hindi na po kita dadaan dito sa pag-add. But I will, siguro sa compre ko na yun ituturo. Itong ganitong shortcut ulit. So again, to find the 0 to 25, since you are given po ang 6 ordinates from 5 degree interval, so hanapin mo na itong tatlohang and then itong apat. So that's the first rule and this the second rule. And then i-add mo lang ito. Magkaiba po ang solving dito. Since ito ay first rule, use 1/3. And since ito ang second rule, you use 3/8. Okay? After you find the area of area 1 and area 2, you need to add that one. And then, pag i-add nyo siya, i-multiply lang po sa ating mass displacement, which is 27,500. Okay? So, the work done here is 14,773 tons meter. Ganon din sa pagpahanap ng 40 degrees. So, again, to find the dynamical stability, kailangan mo lang ng mass displacement and yung area at that certain angle. So, yan, area naman dito, 0 to 40. So, at 0 to 40 degrees. So, ang wala naman, nahanap na to, dati yung 40. Ito dito, 40. So, yan lang siguro ang wala dito. So, ang interval naman dito is at 10 degrees. Okay? Yun. So, solvable to using first rule, that's 1/3, times the interval, which is 10 degrees, times the total, the summation of area, which is 22.772. You'll get an area of 1.334. Again, this is rad meter. Okay, rad meter. Then, you multiply the area from the mass displacement. You'll get the work done, 36,421 tons meter in order for the ship to be inclined at 40 degrees. Okay, last one.
Now, at 70 degrees, so you can use 10 degrees for this one. Then again, applicable po yung dalawang combination ng dalawang rule, which is the first rule and the second rule. So magkaiba po ang pagsosolve ng first rule sa second rule since magkaiba po ang kanilang constant. So first is you use the 0 to 40 degrees using first rule since meron po tayong limang ordinates. Applicable ang first rule. So you use 1/3. So to find the area of that one, you get 1.3224 rad meter. And for 40 to 70, nahanap na to actually doon sa ating first pa. So you can use the data kung paano to sinolve doon sa ating IMO criteria. Di ba na-solve na to? Ganun ang ginawa sa iba. Nag-check ako ng plate. So this is applicable also second rule since ito ay apat na ordinates. So you use 3/8. And then you add that one. So, you add, you'll get kinuha lang pa niya ang GZ sa 70 since wala po ang given na GZ 70, corrected GZ sa table. So using interpolation ulit. Bilang ang GZ at 70 ang wala pa. So inad lang niya ang area from first rule to second rule. Then ito pong i-multiply sa ating mass displacement which is 27,500. You'll get the dynamical stability at 70 degrees 83,646.75 tons meter. That's the dynamical stability in order for a ship to be inclined at 70 degrees. Okay po. So far wala naman pong tanong dito. Nakuha ba to? Okay. So I would like you to answer the problem set number 1. Lesson 1, lesson 2, lesson 7, and lesson 8 to be submitted on face-to-face. Lesson 1, lesson 2, lesson 7, and lesson 8. Yun po ang sasagutan sa inyong manual submitted on next Thursday, face-to-face. While you are doing your hydrostatic curve, I am also checking your manual. So next, punta po tayo dito sa ating discussion. So small discussion po on how we're going to differentiate the ships according to our GZ curve or the statical stability curve. So again, ang curve lang na introduce natin ay yung KN curves, GZ curves. May cross curves po yan ha, mga cross curves. And then yung curve of statical stability or tinatawag tong GZ curve. Gets? Itong curve of statical stability ay GZ curve. Magkaiba po yung kanina cross curves. May GZ cross curves and meron ba tayong KN cross curves. Then ito po ay curve of statical stability or tinatawag na GZ curves. So mahanap dito ang range of stability, angle of vanishing, maximum GZ, and this angle and the GM also. So paano natin ma-differentiate ang isang ships according to the GZ curve or the statical stability curve? So yun, paano natin masasabi na ito ay malaki ang beam, ito malaki ang depth, ito malaki ang freeboard according to what is seen or what is given in a statical stability curve or GC curve. So paano natin malalaman? Okay. So this is lesson 9 ata. So binilisan ko na lang po itong ating actually ano na lang po ang intact stability ko. Konti lang naman ang topics but marami lang siyang activity na ipapagawa ko sa inyo using yung mga AutoCADs, mga Excel, since yun lang naman po ang output ng intact stability. But for the lesson itself, konti lang naman po siya. So, tinapos ko lang po siya if ever may plant tour, so wala kasi tayong pasok noon. So, yun, nahabol natin or na-cover up natin yung loss of our schedule. And also for the sa huli kasi nito may inclining experiment po tayo, lalabas po tayo. Then you also have to prepare your ships po. Okay? Kailangan po ang ship natin, yun po yung ating final output na maganda po yung ship natin na ipe-present doon sa inclining experiment.
Kaya tatapusin muna natin ang lessons, and then after the lessons, the paggawa or mga activities, the cross curves, yung paggawa ko ngayon na hydrostatic table, hydrostatic curves, and also the Bungen curves. After that one, yung inclining experiment po ang last. Yun po ang ating activity right after these lessons. So, kaya tinatapos ko na po siya para marami po kayong time and wala po kayong masasabi sa akin na hindi po ako nagbigay ng oras para sa inyong mga activities, which is by group pa natin naman yun. Madami kayong gagawa. Effect of beam, lesson 9, and freeboard on the stability. So to investigate the effect of beam freeboard on stability, it will be necessary to assume that the statical stability or this GC curve for a particular vessel in a particular condition of loading. So let curve A, this one. So itong curve A is, hindi ko pala siya maano. Itong curve A guys is a ship. Ito ay ship. First ship. This is our first ship. So ito yung statical stability ng example, MV Carnel. Ito. Ang B naman ay MV Alea. Ang C naman ay MV Humphrey. Magkaiba po ang itong statical stability curve. Inisa lang po siya sa GC curve. So may ganitong type na question sa board exam na madami po siyang ibibigay na statical stability curve. So per curve is per ship. Ano po? And then aalamin natin sa curve mismo kung ano yung ship na malaki ang beam, ano yung ship ang malaki ang GC, ano yung ship ang malaki ang freeboard, ano yung ship ang malaki ang depth. So, based on the statical stability curve or based on the GC curve, malalaman natin na ang barko natin is, yun po, magkakaiba po ang kanyang dimensions. So, first, how will I know if the ship has a higher beam or increase of beam? So if we see this one, since alam na po natin how to find the range of statical stability, how to find the GZ, how to find the GM, pwede nating ma-apply to on how we're going to know that the ship has a higher beam or has a higher depth or has a higher freeboard. So alam na natin ang freeboard, ano po? Freeboard is the distance from the depth minus the draft. Alam po natin ang freeboard, ano po? Freeboard. Okay. So, alam po natin how we are going to use, how we're going to know that the ship has a large beam. So, if malaki po ang GM and GZ, if malaki po ang GM and GZ sa isang curve, malaki po ang kanyang beam. Okay? So, magbabase po ito, mapoprove po natin to using our formula that we used, yung pong ating wall-sided formula. Diba? Ang gamit doon is may BM. Tama ba? 1/2 BM tan squared theta times sin theta. Ano po? And to find the BM, that's B squared over 12D. So, may kinalaman po ang ating GZ sa BM. And may kinalaman po yung ating BM sa B squared, which is kinalaman po ang beam. So, pag in-square natin ang beam, pag malaki yung B squared over 12D na yon, yung B squared mismo, malaki po ang ating makukuha na GZ. Mapoprove po natin yon, no? So, pag malaki po ang GZ, itong GZ na to, itong ship C has a larger GZ because malaki po ang peak niya, meaning the C here has a larger beam. This ship C or tinatawag na MV Humphrey. Mas malaki po ang beam niya, mas malapad po tong barkong to. Of course, next, if ang range of stability increases, so itong C na to, itong MV Humphrey has the largest range of stability from 0 to 83 degrees, meaning siya din po ang pinakamalaking beam. Kuha. Also, pag deck edge emerges earlier, or ito po yung tinatawag na at 40 degrees o 30 degrees, malaki po ang kanyang curve. So, hindi pa natin to nakikita pero actually hindi naman po siya kasali po sa doon po sa ating properties on how to see
or to differentiate the statical curve. So, pag na-immerse na siya earlier, yung deck na yun, actually ito yung C pa din ang sagot or yung MV Humphrey, which is the highest beam. Okay? The KB also remains similar. Okay? Hindi naman po magagamit ang KB since hindi na po natin gagamitin ang KB to find the wall-sided formula. So, kailangan lang doon ay GM and the BM. Okay, paano din natin malalaman na increase of freeboard? So, mas malaki ang freeboard. So, pag malaki ang freeboard, maliit yung draft. Ano po? So, pag malaki ang GM and GZ, so itong MV Humphrey or C is the highest freeboard. Ganon din po siya. Ganon din po ang nangyayari pag malaki yung kanyang range of stability, malaki din po ang kanyang freeboard. If ang deck immerses later at greater angle, okay? So, actually, ito po yung part wherein pababa na po ang curve. So, example, ito. Pag malaki po yung, parang nakita mo lang siya at maximum GZ. So, at maximum GZ, di ba, pababa na po siya after. Yun. So, kung ano lang yung maximum GZ, actually, this one is the maximum GZ. Pag malaki yung GZ niya, malaki din yung kanyang freeboard. So, if the KV decreases, then the value of our freeboard also increases. So, now, so yun na, alam na po natin na pag ganitong type ng shape, malaki ang GZ, malaki ang GM, malaki ang range of stability, malaki po ang kanyang BM, and malaki ang kanyang beam, and malaki po ang kanyang freeboard. Meaning, maliit ang kanyang draft. Since freeboard is equal to depth minus draft. So yun, nasa board exam po ito. Given, alala ko pa to sa question namin sa PNA. So, binigyan lang po kami ng madaming curves and then kine-question lang doon kung ano yung graph o ano yung shape ang malaki ang beam. Ano yung shape ang malaki ang range of stability, ano yung shape ang malaki ang depth, ano yung shape ang malaki ang draft. Yun, using this GZ or statical stability curve. Okay, so far hindi naman po ako mabilis. So, I hope na nakakatulog naman kayo sa boses ko. And make sure na maganda po ang boses ko para makatulog kayo dyan. Okay, so the summary when considering a ship. Okay, ito po yung mga considerations natin when you are designing a ship. So dito na po lalabas yung pagka-designer nyo po. So not all the time that you're going to make your ship more parang mas malawak or mas mahaba. Okay? May kini-considered po yan through the comfort and the kung gaano po siya kabilis o yun. So dapat ang GM natin must be balanced. GM natin dapat 'di ba 0.15 according to the IMO statical stability intact stability code. Dapat din yung ating GM must be in between 0.5 to 8 meters. Hindi po siya masyadong malapit sa 8 meters, hindi din po siya masyadong malapit sa 0.5 to para po makuha natin yung comfort and also makuha po natin yung bilis ng barko. So, hindi siya masyadong malapad, hindi po siya masyadong mataas. So, kino-consider po ang GM. Bakit? If short, wide ship, sino po yung example ng short, wide? Sa tao. Kapag mataba ka, tapos malapad ka, yung barko ha, if short, wide ship, example, mga barge, tanker, or other slower cargo ships, then the GM must be of lower value. Okay? Ito po. The GM, wait. Ito po yung value ng GM natin. Hindi pa pala dito. So, the taller narrow ship example is faster ships, passenger cruise ships, or mga yacht. So, again, sinabi ko na po sa inyo to. Pag short, wide ship, malaki po ang kanyang resistance to water. Malaki po ang kanyang, ano yun, yung babanggaing tubig. So, ganun po. Pag malaki ang kanyang babanggaing tubig, malaki ang kanyang water resistance, meaning, mabagal po ang barko natin. Pag mabagal ang barko natin, good for comfort din po siya. Good for comfort, pero yung bilis niya is mabagal. Good for stability din po siya. Okay? Pag malaki yung GM. So, bad for comfort, high acceleration. Pag small GM,
long period or good for comfort but low acceleration or mabagal po siya. Okay, so ito po 'yun. Um, Pag large initial GM, okay? Pag large initial GM, good for stability but bad comfort with high acceleration. Again, when we say high acceleration, mabilis po siya or high speed due to short rolling period. So a ship is said to be stiff. Okay? So pag stiff, may value po ng 25 meters ang GM. Mga ganun pong level ng GM. Aabot ng 20 meters, 25. Okay? So bad for comfort po siya kasi magalaw. Magalaw po yung barko natin doon. Magalaw siya. Like example, you're inside a fast craft, 'di ba? Pag fast craft hindi po siya needed ang malaki ang beam. Pero magalaw po siya, pero mabilis yung barko. Okay? Pag small GM naman, tinatawag siyang tender. Ang value ng tender siguro mga sorry, ito pala yung values mamaya. Pag maliit naman po ang GM, pag maliit ang GM, good comfort po siya, hindi po siya magalaw, pero yung kanyang bilis is mahina or mabagal. So, we considered a ship stiff pag large GM, tender ships pag smaller GM. So, the time period of a ship is time taken by the ship to roll. Di ba ang roll ay yung transverse? Pag ganon, ito po, rolling. Pag ganon na movement ng ship. I think na-discuss na yan ni Sir Amiel. So when a ship has comparatively large GM, for example, that's 2 meters to 3 meters, the righting moments at small angle will also be comparatively large. So if the righting moment or the GZ is larger, it will thus require larger moments to incline the ship. So when the ship is inclined, tend to return more quickly to the initial position. So mabilis po ang kanyang pagbalik. Mabilis po ang kanyang pagbalik. So magalaw po ang barkong pag merong malaking GM. So ang result po, magiging stiff po ang ship. So pag stiff ang ship, ang time period for them to go back to its original position is only at 8 seconds. So babalik po siya, 8 seconds po siyang gagalaw. 8 seconds po siyang babalik sa original position, which is mabilis and vibration, may vibrated po ang ating ship natin. The GM is comparatively small naman, example, 0.16 to 0.20, the righting moments at small angle of heel will also be small. Thus, the ship will be easier to incline and will not tend to return quickly to its initial position. So, pag ganun ang barko natin, it will be called as tender ship. Tender ship, pag na-incline yung ship natin or nag-incline ang ship natin, siguro mga 30 to 35 seconds bago siya bumalik sa kanyang original position. So medyo mabagal So para pong nasa duyan po kayo niyan, comfort, but the ship's speed is slower. So yun, kaya po tinatawag siyang tender. So hindi po magalaw ang barko natin. Pag stiff, 8 seconds lang po ang pag-incline, balik na po agad siya 8 seconds to its original position. Pag tender, it takes 30 to 35 seconds bago po babalik ang ship natin sa upright position. Kuha. Okay. So the officer responsible for loading a ship should aim at a happy medium between these two conditions whereby the ship is neither too stiff or nor too tender. So a time period of 20 to 25 seconds would be generally be acceptable for those on board at sea. So, it's recommendable daw, hindi ko alam kung sinong nagsasite nito, that the ship, pag na-incline yung ship natin or nakatihaya po siya, pag ganito po siya, nakaslant po siya, dapat babalik po siya sa pagiging straight, babalik po siya sa kanyang pagiging upright position 20 to 25 seconds. Yun po yung recommendable. Hindi po siya too stiff, hindi po din siya too tender. Okay? Ayun. So, see these situations when two ships with the same beam, magkapareho po ang kanyang breadth or beam, then the same initial GM, but the ship B has larger depth. Okay? Yan. So, same beam po sila, and initial GM po nila is, the same.
but yung depth ng ship B is greater. Ito po yung kanilang GZ curve or statical stability curve. So, what will happen? The same po sila initially, pero dahil sa depth, mas malaki po ang range of stability ng ating ship B. Yung sinabi ko kanina, pag malaki ang freeboard, malaki din ang depth, pero maliit ang draft. Okay? Ayun. So, ito po ang nangyayari pag nag-incline po siya at 0. Okay? Ito po at 0. Ito po yung G is inclination at 0. So, what will happen at 25 degrees inclination? Ito, at 25 degrees inclination, same pa din po sila, ano? Same po din ang kanilang condition. Okay? Nagkakahiwalay lang sila at 35 degrees. So, at 35 degrees, ito po yung point wherein the deck immerses. Okay? So, at highest peak, babalik na po siya doon. Pabalik. Okay? Pa-down na po siya. So, as you can see, ship A and ship B at 35 degrees, their deck, or actually, ang ano pa pala, ang ship A ang na-immerse na po ang kanyang deck, or ano tawag doon, nag-leak na po ang tubig or nakapasok na po ang tubig sa main deck sa ship A. Sa ship B, wala pa naman kasi hindi pa niya na-reach yung maximum GZ. Tsaka lang magde-deck immerse pag na-reach na yung maximum GZ. Right after that one, pag pababa na, meaning yung ating deck is nagkaroon na ng tubig. Okay? Nag-separate na po dito. Of course, because of the parameters, the depth or the tawag doon, haba ng ship natin. So, ayun. So, yun po yung effect pag ganun po yung ating barko. Malaki ang barko and same breadth. So, nagkaka-difference lang po sila dito at 35 degrees. So, nag-iiba na po siya. So, ship A is stable up to 42 degrees. So, that's the range of stability at ship A. But ship B is stable up until 55 degrees. So, it's better to create ship B than ship A. So, same beam but larger depth. So, considered po yan sa drawing. Ayun lang naman po. Actually, ito na lang po. So, again, the deck immerses right after you reach the maximum GZ. Pag pababa na po yung ating curve, right after the maximum GZ or right after the peak of the curve, yun na po, yung main deck is napapasukan na po ng tubig or the deck immerses on the keel. So, at 35 degrees po yan. Pansin nyo, pag na-reach na po yung maximum GZ doon sa table natin last time, this one, pansin nyo, at 60 degrees, nasa na yun? Oh, at pansin nyo dito, at 60 degrees, highest peak na po siya. So, at 61 to 65, yung main deck natin dito is na-immerse na po ng tubig. Kaya po, bababa na po siya at 61 or 65 something up until 90. So, pababa na po siya, meaning pabalik na po siya doon sa pa-zero na po yung range of statical stability. Ito po. Dito po na part is up until 65 dito is nag-immerse na po ang ating deck. Ayun, nakatulog ba kayo sa boses ko? ASMR ito eh. Wala din po ako sa school, kaya Okay, so let's have an attendance first. Tapos na po yung ating intact stability. Kung may tanong po kayo doon sa ating hydrostatic table, pwede po kayong magtanong sa akin during my free time doon sa aking office.